6 years na ako nagtatrabaho, wala akong naiipon. Wala kang pinag-aralan, puro utang. Yes guys, another great day. By the way, I'm your host for today, Bonnie Masamayor, and welcome po sa ating Tycoon Stocks. So ngayon guys, meron tayong isang taong i-interviewin. Ito lang naman yung the creator, the founder of Hypertech Online System, no other than Coach John Michael Celdran. Yan guys, thank you so much Coach Bonnie sa pag-interview right now and welcome sa ating first episode ng ating Tycoon Talks. Yes, all right. So thank you so much Coach for your time na binigay sa amin right now. So by the way Coach, ito yung unang tanong natin. Sino ba si JM Celdran dati bago na-involve sa gantong negosyo? So, ako po si John Michael Celdran, aka JM Celdran. So, from province po ako. From Cagayan Valley and Zamboanga City. So, tubong Ilocano and Bisaya, half Ilocano and half Bisaya po ako. So, dati po akong waiter and construction worker. By the way, I am 24 years old. 21 years old ako nung naimbitahan ako sa ganitong klaseng negosyo by my mentor, upline mentor Armando Roman Jr. So dati po akong construction worker, dati po akong waiter, kumbaga yung typical na taga-probinsya, yung hindi nakapagtapos sa pag-aaral, na kahit anong trabaho, coach, di ba? Kahit anong klaseng trabaho, gagawin para kumita as long as legal. Yes. So doon po ako nagsimula. Alright. So, ibig sabihin, Coach, dati kang construction worker. So, sa mga viewers natin dyan, maraming makaka-relate. Kung isa ka sa mga construction worker, makaka-relate ka talaga sa sitwasyon dati ni Coach John Michael. Pero Coach, okay lang ba ikwento mo sa akin? Ano yung buhay ng pagiging construction worker dati? Okay. So, syempre, alam naman natin, mahirap, di ba? Hindi ako yung construction worker na karpintero. So, ako ay labor. Ako yung tagamasa. Ako yung kanang kamay nung karpintero. Kumbaga. So, syempre, hindi naging madali. Mahirap ang maging construction worker. Yes. Tama. Kasi nga, syempre, kailangan mong kumayod eh. Mainit. Tama. Mainit. Mabigat. Totoo. Pero syempre, since wala kang pinag-aralan at kikita ka naman, kailangan ipagpatuloy. Dumating nga sa point na nagka-realize ako eh. Bakit? Kasi 6 years na ako nagtatrabaho, wala akong naiipon. Pero sobrang hirap ng trabaho ko. Sabi ko, bakit ganito ang nangyari sa akin? Wala akong naipon, puro utang, ang nabili ko lang, cellphone. So, ganun. Ibig sabihin pala ko, sa loob ng 6 years, wala kang naipon sa pagtatrabaho mo? Yes, ang naipon ko lang, nakabili lang ako ng cellphone. Ng damit, hindi ako makabili. Grabe. Yes. Ibig sabihin parang survival mode lang yung nangyari sa sitwasyon mo dati. Yes. So ngayon Coach, ito tanong ko sa'yo, ano ba yung nagtulak sa'yo na pumasok sa gantong oportunidad? Siyempre, nung dumating ako sa time na nagkaroon ako ng realization, wala akong naiipon, pero sobrang hirap, init, whatsoever. So, that's the time na meron nagdala sa akin sa ganitong opportunity. Yung time na yon, clear, malinaw sa akin kung ano ang pwedeng maitulong or ano yung magbago na buhay sa akin sa ganitong negosyo. So nakita ko, maraming nagbagong buhay sa negosyo na to, na from rags to riches, sabi nga nila. Sabi ko, kung kinaya ng mga taong yan, Kaya mo? yes, kasi wala naman din silang pinag-aralan. Dati lang silang nagsimula, hindi marunong magsalita, pero bakit nagbago sila? Nagbagong buhay nila. Sabi ko, kung kaya nila, pwede rin siguro mangyari sa akin. Yes. So yun yung sabi ko na, try ko rin. So, wala naman siguro masamang sumubok eh. Totoo. Sabi nga nila, hindi mo malalaman at di mo susubukan. Yes. Alright. So ngayon Coach, ano naman yung mga nakuha mong achievement dito sa community natin? So, yun ang pinakamaganda sa lahat. Kasi nga, dahil dito, wala na akong boss, hawak ko ng oras ko, tapos kumikita pa ako. And dumating ako sa point na nakakapag-travel ako sa magagandang tourist spot dito sa Pilipinas, Subic, Boracay, Tagaytay, Baguio, you name it, no? Ilocos. Pero pinakamaganda dito is dumating pa sa point na nakapag-travel ako international. International, ibang bansa. Yes. Hindi ako nag-abroad para magtrabaho. Nag-abroad ako para
enjoy. Nakapunta ako sa Singapore, nakapunta ako sa Malaysia. And of course, ang pinaka-latest na achievement natin right now, nakapaglabas tayo ng brand new. Actually, Wow. ito, pinapangarap ko na sasakyan. So, sa 4 years ko itong ginagawa, nakapagpalabas tayo ng brand new X-Force 2025. So, brand new siya, coach. Pinakapangarap ko na sasakyan. Grabe, ang sarap ng achievement mo ngayon, coach, no? Kasi isipin mo, 6 years ka dati sa pagiging construction worker, walang ipon. Yes. Pero dahil sa negosyo natin, 4 years, nakapag-travel at the same time, nagkaroon ng first brand new car. Grabe, Yes. ibang level yun, coach. So, pero coach, ito yung pinaka-inaabangan ng lahat. So, nung nag-start ka ba, coach, ano ba yung mga pinagdaanan mo dati? Okay lang ba ma-share mo konti? Okay. So, actually, dito sa negosyo na to, hindi agad nakuha ko yung success ko. Hindi ka agad. Of course, bago mo makuha yung masarap na bagay, kailangan mo nang pagdaanan yung mga mapapait na bagay. So, isa sa pinagdaanan ko dito is yung mga rejection. Kasi, hindi ko alam yung ganitong negosyo before. Wala akong experience, kumbaga. Kaya nga nung pagsalta ko, nung ginawa ko to, nagulat ako. May rejection pala. Meron palang mag-discourage. I see. And minsan, yung family mo, hindi ka susuportahan. So, yun yung mga pinagdaanan ko dito. Pero, bakit ko to pinagpatuloy? Dahil nga, sabi ko, sa mahirap, ito yung pinakamadali. Dati naiinitan ako. Nahihirapan ako. Pero dito, sabi ko, okay lang siguro maghirap. Okay lang siguro pagdaanan ko yung mga ganitong bagay. Basta sa huli, alam ko may mangyayari sa buhay ko. And truly enough, nangyari naman. Naging successful naman. So for me, hindi siya mahirap eh. Process lang siya. In-enjoy ko lang yung mga bagay na yon. Dumating pa nga sa point na ito, ikwento ko na lang din para makita ng viewers. Yung mga viewers kasi natin, ang nakikita nila yung result na lang. Oo. Tama? Pero hindi nila nakikita yung mga pinagdaanan. Dumating pa nga ako sa point na kailangan ko magbenta ng produkto natin para makapag-survive. Maalala ko nung time na yon, no, sa Zamboanga City, nagbebenta kami sa police station ng mga produkto natin. Nagbebenta kami sa palengke para kumita ng malit para makapag-survive. Kaysa naman, sabi ko, kaysa naman bumalik ako sa dati kong buhay, nandito na ako, naambunan na ako, nabasa na ako, tuloy-tuloy ko na. Go na. Tama, yes. Grabe. Ayaw ko mag-quit. Sabi nga nila, if you never give up, makukuha mo yung pangarap mo. Totoo. At yun yung nag-push sa akin na ayaw ko mag-stop, ayaw ko mag-quit. So ko tuloy-tuloy lang. Kasi naniniwala ko, dadating din ang time na makukuha ko yung mga bagay na gusto ko. And truly enough, nangyari naman. Wow, grabe. Ang lupit naman, coach. Grabe yung storya na sinabi mo. No? Yes. Grabe, madami makaka-relate nun. Ibig sabihin, hindi ganun kadali. Pero, dahil sa pinagpatuloy mo, coach, worth it yung naging achievement o resulta. Yes. Alright. So, syempre, coach, next question ko po. Kung hindi mo natagpuan itong kampanya natin, do you think kaya, saan ka kaya ngayon? Okay. Ang ganda ng question na yan. So, what if hindi ko nakita yung negosyo natin? Yes. Or what if hindi ko ginawa yung negosyo natin? Tama? Tama. Ibig sabihin, nandun ako ngayon sa buhay ko right now. Kasi nga, baka ngayon nga, anong oras na ngayon? Alas 6. Siyempre, kakatapos ng trabaho ko niyan, nagpapahinga ako ulit or mag-prepare ako kinaumagahan. Possible, naglalaro ako ng online games ngayon. Mahilig ka ba sa online games? Yes. So, sabi ko nga, buti na lang dumating sa akin yung negosyo na to. Bakit? Kasi nga, nagbago buhay ko. Ito yung naging daan, yung opportunity, yung company, ito yung naging daan para mabago yung buhay ko. So, buti na lang hindi ako nagduda, buti na lang hindi ako natakot mag-try. Buti na lang ginawa ko ito. Kasi kung hindi ko to ginawa, nandun pa rin ako ngayon. Nagtatrabaho, walang direksyon ang buhay. Oh, grabe, no? Ibang level talaga, coach. Dahil lang sa lakas ng loob. Tama? Yes. Kasi lakas ng loob yung dahilan kung bakit ka pumasok sa ganitong industry din. Tama? Yes. So, syempre, coach, last of all, ano bang pwede mong maging message sa lahat ng dreamers at the same time na-inspired na nanonood dito sa video natin right now? Okay. Sa mga viewers natin na nandyan, of course, first of all, sa mga leaders natin, sa part ng company natin, sa ka-team natin, guys, maniwala ka lang sa vision na nakita mo, nag-decide ka na, kailangan ituloy-tuloy mo to. Whatever it takes, ano man pinagdadaanan mo ngayon, tuloy mo lang yan. Kung maganda nangyayari sa'yo ngayon, congratulations. Buti na lang nag-join ka, buti na lang nag-decide ka. Tama? And of course, sa mga viewers natin right now, kung ikaw nanonood until now, you have to decide.
Okay? Maghanap ka ng coach under Hypertech Online System. Maghanap ka ng makakatulong sa'yo sa community natin. Kung nanonood ka pa rin until now at nararamdaman mo yung excited na yan, yung gigil, sign na yan. Kailangan mong maging part sa team natin. May pangarap ka, pwede mong makuha yan. Sabi nga nila, kapag wala kang gagawing bago, walang mababago. Kung nangyari sa akin na dating construction worker, pwede rin mangyari sa'yo. Ang kailangan mo lang is mag-decide, maniwala, at you have to take action, kapatid. So yun lang, Coach. Thank you so much. Yes, alright. Grabe, Coach. Thank you so much sa binahagi mo at binigay na oras sa lahat ng viewers natin na nanonood right now. Alright, so thank you so much everyone. And dito lang po nagtatapos yung ating Tycoon Talks. See you sa next Icon Talks kasi marami pa yan. Yeah. God bless. God bless you all.